So, magandang araw. Gagawa lang tayo ng video. So, random topics lang din to. Siguro magandang pag-usapan natin yung subjective reality or yung point of view mo lagi na lang sa sarili. Kasi, mapapansin mo to, sa'yo lang din talaga iikot lahat sa mundo mo, yung reality mo. Kasi hindi to nagigets ng mga ibang mga tao na yung external is projection mo yan. Ikaw lang nag-a-assign ng meaning, value, or kung ano. Kaya nga, wala talagang formula na magiging successful na yung iisang blueprint para yumaman ka or maging successful. Kasi yun yung definition nila, di ba? Ng success. Pero iba-iba naman tayo ng definition ng success. Sa akin, success sa akin is makasurvive lang tsaka makuha ko yung gusto ko sa terms ko. Yun okay na yun. So, yun nga. Napansin ko yan na itetest ka talaga ng realidad mo. Kasi nga lahat ikaw, di ba? Biruin mo naman. Pag natulog ka ng gabi, wala kang perception ng katawan mo, wala kang perception ng utak mo, wala ka rin iniisip at peace ka. So, ano ibig sabihin nun, di ba? Parang ka na rin patay, di ba? Ito yung sinasabi kong deep sleep yung wala kang panaginip, tsaka hindi mo nararamdaman yung katawan mo. Di ba parang void lang talaga siya? So parang, ibig sabihin pag namatay ka, ganun lang din. Para ka na lang din natutulog, di ba? Kaya nga sinabi ni SQS yan na yung sleep daw parang cousin ng death, di ba? Tapos paggising mo, mulat ng mata mo. Kung nasan ka man ngayon, kung anong katayuan mo, kung ano na-experience mo, kagagawan mo lang din yan. Di ba? Sure, pinanganak ka dito, hindi mo kasalanan yan, pero yung mind na nag-anak sa'yo is parang pinili ka talaga na maging pumunta dito, di ba? Kasi parang hindi mo choice talaga na pinanganak ka. Ito yung mga nakakawindang na mga questions natin, di ba? Kahit ako nawiwindang dito Kasi biruin mo, hindi mo choice na mabuhay. Guarantee siya. Hindi mo choice na mabuhay, pero guarantee siya. Bigla ka na lang talagang pinanganak. At meron pa isang guarantee, sinabi na rin ni Andrew Tate na mamamatay ka, guarantee rin. No, yung gagawin mo in between, nasa iyo na kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. So, yun nga. Kaya, wala talagang formula Magfo-focus ka na lang talaga sa sarili. Tutuklasin mo talaga yung, mga gusto mo ma-experience. In between, di ba? From birth to death. So, ano yung mga gagawin mo? Malamang, syempre, unang-una dyan, survival. Kasi, kung wala kang survival, gutom ka, hindi mo ma-enjoy yung pakikinig ng music. Gutom ka Pakikipagkwentuhan sa tao. Tingin mo, gutom ka, uhaw. Wala kang maayos na damit. Iniginaw ka. Or wala kang bahay na nasisulungan. Tingin mo, may enjoy mo yung in-between ng life, di ba? Sa totoo, wala naman talaga meaning ang buhay. Survival lang din talaga siya. Pero, yun nga, attach kasi tayo sa survival So, itong mga ginagawa natin na entertainment, pakikinig ng music, parang parte pa rin talaga siya ng survival kasi nga may extra time ka. Hindi naman buong 24/7 ka na kakayod, di ba? Hindi naman ganun. Kailangan mo rin magpahinga. Yung sa pahinga na time mo, wala kang ginagawa nun, doon ka na nakapag-entertainment. Meron nga sinabi, pwede mo naman i-enjoyin din yung mga hardship. Kasi tayo lang naman talaga nagbibigay ng meaning or idea or label. Kuwari, nag-attach ka ng meaning sa kung ano-ano. Ikaw lang talaga nagbibigay ng meaning. Kuwari, na-reject ka. Pero kung titingnan mo to di ba? Na-reject ka, ibig sabihin, ayaw lang sa'yo. Now, pag nag-attach ka ng feelings dyan, doon ka na magkakandaleche-leche, di ba? Magiging illogical ka. Kasi sinabi na yan ni Lucario, kung walang rejections, walang yes. So, kung wala ring yes, walang rejections.
So, yun lang talaga ang ano eh. Kaya mas maganda talaga magbase ka na lang din talaga sa cause and effect. Now, iba mayroong mga tao na sinasabi na, o kagaya ng pag nasaksak ka, mamamatay ka. Siyempre sinasabi yan ng parents mo. Tsaka natetesting mo yan nung bata ka pa. Na kapag natusok mo yung kamay mo ng sharp objects is masakit. Now, makikita mo sa TV pag sinaksak yung tao, mamamatay, 'di ba? So, cause and effect. So, bali collective to na tao, yung mga nag-a-assign ng meaning, which is mag-a-agree lahat. Yun yung general truth na sinasabi natin. Kagaya na lahat ng living creatures mamamatay. General truth yan. Pero, kagaya nga na sinabi ng cause and effect, lahat pwede mong gawin, lahat pwede mong paniwalaan, pero hindi lahat makakabuti sa'yo. Magbase ka na lang sa cause and effect, kagaya na sinample ko kanina. Na simula bata ka, wala ka pang idea ng death tsaka yung pain. Malalaman mo na lang yan through experience tsaka yung feedback na binibigay sa'yo ng parents mo. Kaya nga yung mga bata, di ba? Ano yan, retarded. Parang hindi tumatakbo sila tapos pag nabangga patay, 'di ba? Syempre pagbabawalan sila ng parents nila ganun kasi wala silang idea ng ganun eh. So blank slate sila, parang puro yung utak. Puro talaga yung utak nila. Minsan nga yung mga bata tatalon pa yan sa mga matataas na lugar eh. Tapos doon na lang nila malalaman na, uy, yun pala yung epekto nung nabalian ako. Kasi tumalon ako sa ganun. Hindi na nila gagawin sa next time yun. Now, yung purpose ng parents natin, sila nagsasabi ng effect nung ano. Kaya minsan sinisisi ka ng parents mo, yan, tigas kasi ng ulo mo eh. Kaya yung experience ng ibang tao na napapanood mo, ibig sabihin, napagdaanan na nila yan. Now, sasalain niya ng utak mo base sa cause and effect. Ganun lang naman talaga eh. Sasalain mo na lang talaga base sa cause and effect para tama kaya to, logical kaya to pinagsasabi niya o nang loloko lang. Actually, madali naman masabi kung nanguuto or nang loloko yung tao eh. Kasi meron ka mga past experiences pa, 'di ba? Na kagaya ng mga ibang sa Facebook ko, sinasabi, hindi sila naniniwala sa numbers game. Now, numbers game, logic tong sinasabi ko. Kesyo pangit ka, average ka, pogi ka, magna-numbers game ka. May advantage lang yung pogi kasi meron na silang pang-hook. May pang-hook, lalo na sa online dating apps. Doon talagang pinaka-advantage ng pogi sa dating apps. Hindi sa Now, sa real life, meron mas maraming advantage. Kagaya ko, kung hindi naman, di ba, age ko magpo-40 na ako, 39 na ako. Tapos, yung mukha ko, kung hindi ganito, para mukha pa rin bata, walang papatol sa akin, walang magpapakyut dyan, walang mag-orbit. Now, nasa sa akin na rin yun. Kung kasi nga subjective reality. Okay, isa pa pala to. Ayun, yun, numbers game muna tayo. Baka kasi sumegway na naman. Alam mo, pag maraming ideas, alam mo yung mga kwento ko pa iba-iba na, parang sobrang dami ng information, parang nasisingit ko talaga siya. So, yung numbers game na yan is, dati ko pag ginagawa yan, 19 pa lang. Actually, high school pa lang eh, kasi may mga kaibigan ako ng mga social circle na babae na tingin ko nagkakagusto sa akin. Grade 5 ako, naranasan ko na bigyan ako ng love letter, bigyan ako ng anong tawag dito, ng laruan nung kapatid ng kaibigan ko na babae. Tapos sinasabi, cute ko raw, yung mga ganyan. Nung high school, minimit ko yung mga kaibigan ko. Tapos yung kaibigan ko nung high school, meron silang girlfriend. Tapos yung girlfriend nila, nakikita ko. So parang nakukyutan yung girlfriend nila sa akin. Parang ganun. So, na-experience ko yan. Tsaka numbers game. Kasi kung pogi ka nga, tangina, hindi ka naman nag ng online.
o hindi ka nag-download ng 5 dating apps, hindi ka nag-approach, wala ring silbi. Mala Alden Richards ka niyan. Di ba si Alden, tingin ko baka one body count lang yan or dalawa lang. Kasi busy siya sa trabaho niya eh. Tsaka may pagkamahinhin din, baka mukha na program to simula ng bata. Tsaka nakikipagkaibigan siya sa mga babae, maraming babae. Kaya dati kinat ko na yung ganyan eh, pakikipagkaibigan sa babae. Kasi hahawakan ka ng programming ng babae. Parang ganyan nangyari kay Alden. Hindi siya nakikipagkaibigan ng ano. Nawa ko, hindi naman ako nakikipagkaibigan ng babae. Ginagamit ko lang sila. Kung wari, hahatid ako ng flat to flat. Uy, wala akong kotse. Message ko yung katrabaho ko dati. Wala akong kotse, Tsaka yung card ko, dinideny. So, hindi ako makabook ng Uber. So, ayun. Which is totoo naman talaga dahil TI nga ako, targeted ako sa technology, di ba? Activated ako. Yung mga sinishare ko na nanotech, totoo yan. Now, nasa sa inyo yan kasi hindi nyo pa na-experience eh. Once na ma-activate kayo sa technology, pucha, kanda leche-leche yung buhay nyo. Hindi ka papatulugin yung technology na yan. So, yun nga. Yun, meron din ako mga katrabaho na ganun, na hinahatid din ako, kinukontak ko. Papakapal din ako ng mukha. Kasi kung maraming beses mo na itong maririnig eh, kung hindi ka nagpapakapal ng mukha, laging no. Kung hindi ka magta-try, laging no ang sagot. Yan yung naano ko eh. Kaya nga, malis din ako sa comfort zone ko. Kasi sinabi ko, karoon ako realization, sabi ko, tatandaan na itong parents ko. Naku, patay tayo. Ako lang mag-isa. So, kailangan ko talagang kumilos. Now, dati ko pa naman pangarap tong ganitong buhay, di ba? Pero may, alam mo na, minsan, yung best talaga na para sa'yo, ibibigay talaga eh, base sa kamalayan mo or kakayahan mo. Kaya nga walang rejection, walang fate na, kuwari, mahirap ka. Tapos duka ka. Eh, hindi ka nag-i-improve eh. Ano bang ginagawa mo para sa sarili mo? Siguro, kung mahirap ka, pumorma ka ng presentable at malinis para at least naman, rerespetuhin ka ng tao. Tapos yung behavior mo, ayusin mo. Para magkaroon ka ng opportunity. So, parang ganun lang din talaga eh. Na lahat din talaga pabalik sa'yo eh. Kung ano yung kilos mo. Mari, nandyan sa lugar mo ngayon, posisyon mo. Bakit ka single? Bakit ka in a relationship? Siyempre, kagagawan mo rin yan. Kasi kung tutuusin, kahit pangit ka or average looking, eh, no choice ka. Magna-numbers game ka pa rin talaga. Ni Pogi nga nagna-numbers game. Mas ginaganahan lang Pogi dahil dahil maraming feedback. Now, pag average looking ka or pangit, syempre makikipag-compete ka sa mga sa iba. Pero masasabi ko, pag pangit ka, lalabas ka talaga ng pera. Yun yung tingin ko Kasi napansin ko yan eh. Lalabas ka talaga ng pera, tsaka kailangan mo pang ilabas-labas yung babae. Parang dadaan ka sa friendship. Kasi substitute yung pagiging friendship na yun, tsaka manliligaw, para dun sa substitute sa mukha mo, diba? Sinasabi din kasi ni Locario, looks doesn't matter daw eh. Kasi meron naman din daw mga pangit na nagkakaroon ng magandang babae, 'di ba? Now, mangilan-ngilan lang naman 'yun. Syempre pagka nakita mo sa social media 'yun, ibig sabihin yung babae na 'yun may puro talaga na attraction. Ibig sabihin internal yung talagang inaano niya. Eh, majority ba ng babae ganun? Na mataas kamalayan. Kuwari kagaya ko, mataas kamalayan ko, hindi ko na masyadong priority yung looks ng babae. Basta nasa tamang height lang siya. Kuwari mga 5'2", pwede na yan, 5'4". Tapos straight lang legs, yun lang yung standard ko. Kulay ng balat, wala kang pakialam dyan kahit morena yan or ano. So minsan nga nabibend din yung mga gusto ko kasi nagkakaroon din ako ng matataba eh. So, yun sinasabi ni Locario, looks doesn't matter daw eh. O,
looks doesn't matter. Kung hindi ka presentable at malinis, tas mukha kang mabaho, wala. Paano? Parte pa rin ng looks yun eh. Di ba? So, looks does matter. Mapapansin mo, average looking. Kaya nga sila nagpapayaman, di ba? Tsaka papataas ng social status, di ba? Para nga magkaroon sila ng mga access sa babae. Tsaka syempre, pag mayaman sila, di ba, nagiging successful, doon nila pinanghuhugutan yung confidence. Pero hindi ko ina-advise sa magkaroon ka ng confidence base sa mga success mo sa buhay. Dapat yung confidence mo is yung pagmamahal mo sa sarili mo. Mahalin mo talaga yung sarili mo ng todo. Yung super talaga, yung tipong to the point na narcissist ka na. At saka delusional. Nandito na ako sa point ng buhay na ganun. Kasi ayoko magsayang ng oras talaga. Hindi ako nakipag-usap pag wala akong purpose na mapapala. Kuwari sa trabaho, ini-ignore ko lahat ng mga tao na sasayangin oras ko. Kuwari, break ko, may kipag-usap ng kung ano-ano. Mas gusto ko mag-music eh. Sabi ko, waste of time. So, talagang pinoproject ko yun na wag nila akong kausapin. Silent lang ako. Tapos kung makikipag-usap sila sa akin, yung mga exchange na salita ako matitipid. Oo, ganun lang. Para bigyan na sila ng hint na wag na akong kausapin, ganun. Pero napansin ko mas respetado kapag pagka ganun. Kasi parang minsan pa nga parang natatakot sila, ganun. Natatakot sila kahit yung presence mo pa lang, pati yung mga lalaki kasi nga kaya nasa utak niya tahimik siya, hindi Now, dati pa naman akong ganyan, tapos napakinggan ko yung Machiavellian na principle. Kaya pala natatakot yung mga tao pagkatahimik ka dahil hindi nila alam yung nasa utak mo. Tapos pinoproject lang nila yung mga takot nila or expectations nila sa'yo or mga idea nila tungkol sa'yo. Lahat nga talaga projection eh. Projection lang din talaga lahat. Lahat pabalik lang din talaga sa'yo. So, yun yung siguro ang next, tumalon tayo dito sa isang na to. Yun, kukwentuhan ko na lang kayo dito. Parte pa rin to ng subjective reality. Kasi di ba ngayon, nagna-numbers game ako, nag-approach ako, cold approach sa kalsada. Tapos pag gusto ko talagang makapag-approach, kuwari nag-set na ako sa utak ko, paglabas ko dito sana may chicks na 2 or 3 para i-approach ko. Tangina, paglabas ko wala, isang matanda lalaki pa nandun sa bus station. Tapos kagabi wala akong expectations. Kagabi to, after ng trabaho ko, wala akong expectations. Paglabas ko, may 2 chicks na sa bus station. Tapos pag lagpas ko dun sa bus station, may isa pang babaeng nakatayo. Para talaga simulation talaga to reality. Sabi sa inyo umiikot talaga yung realidad. Base sa'yo lang talaga. Talaga. Parang talaga siya parang nilalaro ka ng realidad mo, ng external. Tapos pino-project mo. Narinig ko rin to kay Sadaw yung opportunity. Pag lagi mo iniisip yung opportunity, naghahanap ka ng opportunity. Kuwari, sinabi ko sa inyo ganito, na yung red car na yung analogy niya. Now, hindi ko sinabi sa inyo yung red car, so hindi nyo hahanapin yung red car. Pero pagka sinabi ko na yung maghanap kayo ng mga pulang kotse, paglabas nyo, makikita nyo yung mga pulang kotse. Kasi, nakaset na yung utak nyo na, maghahanap ako ng pulang kotse. So, yung mag-a-appear lang sa'yo, yung mga pulang kotse, makikita nyo. Yun yung parang sinasabi natin opportunity. Tsaka pag hindi mo siya na-overcome, paulit-ulit talaga siyang lalapit talaga sa'yo. Kuwari may gusto ka talaga na bagay, tapos hindi mo siya na-overcome,
parang paulit-ulit talaga mangyayari. Kagaya na nga sinample ko. Pero hindi ko in-approach yung dalawa na yun na babae. Tsaka yung isa, yung pagliko ko. Hindi ko siya in-approach kasi sabi ko, tangina, bakit wrong timing, gabi? Kasi uwian ko 11 eh. Sabi ko, i-approach ko ba to? Magluluto ako ng itlog. Ang hirap din pag mag-isa eh, kasi biruin mo. Sabi ko, tangina, magluto na lang ako ng itlog. Kasi 30 minutes din yun eh. Yung 10 itlog, binoboil ko na para pangkain ko sa umaga tsaka sa next succeeding days. Pang 5 days yun eh. Pero syempre, hindi yun yung main na pagkain ko. Parang, so pinili ko yung sarili ko pa rin talaga kaysa dun sa i-approach yung tatlong babae. Pero sayang yun kasi opportunity yun eh. Na pero mas pinili ko yung magluto na lang ng itlog kasi masayang yung oras ko dun, di ba? Kakain ng 5 minutes sa dalawa, 5 minutes, 10 minutes. Tapos yung lakad pa from trabaho hanggang work. Tapos nag-stretching din ako sa gabi, di ba? So yun yung mas pinili ko yung benefit ko syempre. Hindi naman ako desperado kasi sagana naman ako sa numbers game. Although mababa yung body count ko, pero 160% doon first day lay. Kasi nga direct nga di ba? Mataas talaga percentage mo ng lay pag direct talaga. Hindi ka na mauuto, hindi ka na maluloko ng tao, hindi ka na i-string. Tsaka makikita mo na yung mga pattern. Kuwari sa dating apps ngayon, niyayaya ko yung babae, dinadirect ko. Kaya sabi, ay ngayon. So alam ko na sinasadya niya lang na magkita ngayon agad. Pero syempre ako yung nagbigay ng opportunity. Isiset ko siya sa komportable ako na oras tsaka sa free ko. Pag ayaw niya, nag-leeway siya. Ibig sabihin, hindi siya nag-lean towards sa akin, hindi siya nagsasubmit. Pagka ginaganon, ina-unmatch ko na. Now dito sa bansa na to, wala akong namamatch dito, pa isa-isa lang. Once a month, ganun. Minsan nga, sa isang buwan, wala, 0. Pero nagtatry pa rin talaga ako. Pero mas marami akong tinatry sa real life. Siguro mga na-approach ko nasa 20 na. In total, kasama pa yung 3 sa Pilipinas. Nung umuwi ako nung Marso ata yan, March. So, from that time hanggang ngayon, siguro nasa 20 plus na yung in-approach ko, mga 22 ata, mga ganun. Now, hindi magandang numbers yun para sa 6 months or masyadong lax yun. Yung 20 na approach para sa 6 months. Kasi, ang last na lay ko, kailan ba kami nagkakilala ng FUBO ko nung na 22 anyos. Parang October, July, August, September, October, November, September last year. So 1 year na akong dry, di ba? Ay, pera na lang nung umuwi pala ako noong Marso. So yung last March pala, di ba yung ex ko na nagkikita kami noon para lang alam mo na, check-in. Nung kada Sabado lang, ganun. Sabado or Linggo, nalimot ko na. So, siguro nagawa namin yun 6 na beses. So, huling lay ko is March. Pero sa ex ko yun, yung ka-LDR ko. Wala akong bago na kasi yung pinaka-last ko talaga na babae, yung FUBO yung 22 anyos. That was September last year. Pero syempre, kinounted ko na yung last lay ko nung March hanggang April. April yung pinaka-last. Mga April, Saturday yun Basta, yun na yung So, last na lay ko ay April, first week of April. May, June, July, August, September, October. So, 6 months na. 6 months na wala. Sa 6 months na yon sa cold approaches ko, 22 lang. Napakababa nun. Dapat siguro
gawin mo everyday at least two sa real life. Mas malaki success mo sa real life kaysa online. Kasi sa online, kalaban mo dyan yung mga attention seeker. Tsaka yung mga babae sa online is naghahanap lang ng ka-chat-chat. Hindi naman seryoso yan. Tsaka kung gusto makipagkita sa terms nila, lalo na yung mga past 20, 25 na, napapansin ko yan, ang titigas na ng ulo. Hindi sila susunod talaga yung mga 25 pataas na. Pag nag-set ka ng ng lugar mo, ayaw. Bibigay-bigay ng kung ano-anong rason. Meron yung mataba ako na kamatch ko. Yung isang araw. Sabi niya ngayon daw. Sabi ko bukas sa Sunday. So ngayon yun dapat. Pero wala naman ako sa Pilipinas. Sabi niya, ay busy ako niyan. Oo, narinig kong busy. Ganito yung pattern na. Tuturuan ko na kayo sa online. Any resistance, dispatcha mo na, unmatch mo na. Kuwari na, may conversation kayo Kuwari, kita tayo ng ganito. Tapos specific time. Antayin mo lang reply niya. Yes or no lang yan. Tapos sasabihin niya, ay ganitong araw tapos mag-set ka na naman. Kagaya na sinabi niya, Saturday daw siya available. Sabi ko, ay may pasok ako. Which is totoo naman, may pasok ako dito sa New Zealand. Pero sa Pilipinas pala. So sabi ko, Sunday na lang. So yun, sabi niya, ay busy ako. Hindi siya nagbigay ng another day na offer. Ibig sabihin nun, hindi siya naman talaga siya 100% sa'yo. Tsaka unang reply niya, tumatawa, ha 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 ha, ganun. So sa isip-isip ko, hindi talaga ako gusto nito. Nag-a-agree lang to para ihang ka. Basta marunong kayo dapat magbasa in between lines, kahit na sa online yan. Basta any resistance, excuses, no yan. Tsaka walang reassurance. Yun pala, reassurance yung sinasabi ko. Kuwari, sinabi niya, busy ako. Ganun lang. Hindi niya sinabi na, ibig sabihin ng reassurance, isa pang offer. O baka pwede sa ganitong araw na lang, libre ka ba dyan sa ganyan? So yun, parang magkakaroon kayo ng reassurance. Kung may pasok siya. Isa pa pala yung kalaban mo sa dating, sa meet-up na yan. Kasi mga babae nagtatrabaho na, di ba? So, syempre, isisingit lang din nila sa oras nila. Although, pag high interest yan, gustong-gusto ka talaga, kahit na may trabaho yan, pupuntahan ka talaga sa malapit na lugar sa'yo. Tsaka yun din pala, pag may pag-meet kayo, dapat sa malapit sa lugar nyo, laging pabor sa inyo. Kaya pupunta sa lugar nila. Dati, nagpapakasimp din ako Pupunta ako sa lugar nila Kahit ngayon dinadala ako. Nakwento ko na sa inyo yun, di ba? Nag-numbers game ako dati. Pagka-meet, dinala ako ng babae nila sa lugar nila. Layo, Bulacan, yung isa Novaliches. Hindi ko nagagawin yung ganun. Dapat talaga terms mo. Kasi pagka ganun, di mo alam kung anong sorpresa dun. May mga addict, di ba? Pahamak ka pa. So, paano? Yun lang siguro. Basta ganito na lang gagawin nyo. Lagi maging makasarili na lang kayo. Yun din mapapansin mo Pag lahat ng pagmamahal or energy, binigay mo lang sa sarili mo. Mapapansin mo yung magbe-bend talaga yung reality mo. Parang yan yung sinasabi sa desert, di ba? Yung si Jesus Christ. Di ba? Nagkaroon siya ng enlightenment ng 30 days and 30 nights. Now, nangyari din sa akin yun Yung nag-veganism ako dati for 2 years. Semi-vegan lang yun kasi nag-cheat ako ng barbecue. Sabado, di ba? Semi-vegan. So, di ba, tinetempt siya ng demonyo. Now, ganun yun. Pagka mahal na mahal mo yung sarili mo, pinokus mo lang talaga lahat ng papogi ka, mabango ka, presentable at malinis, maporma ka, fly na fly, behavior mo, conceited, na parang ikaw talaga yung hari. Now,
Kasi pagka binigay mo lahat ng pagmamahal, apektado lahat yan. Pati yung salita mo, ganito, on point. On point yung salita mo, walang hindi mo ako maririnig na kahit sa English na language. Matigas yung English ko dahil Filipino accent, pero yung hindi mo maririnig na Ganun ako ka-on point na tao. Tapos yung mga opportunity lalapit sa'yo. Kagaya ng kwento ko, di ba? Pinili ko yung itlog. Hindi ko in-approach yung tatlong opportunity. Kasi iniisip ko naman, dami-dami yung babae naman yan, 3 billion naman yan. Pero excuses pa rin yun, dapat pa rin talaga mag-approach ako kasi mababa yun, 22 lang. Out of 6 months, mabahabang approach yun, dapat damihan mo. Dapat sa 6 months, nakaano ka na yan, 40 na approaches. Dapat 40. Pupunta ka sa mall, lalabas ka ng bahay mo, papunta sa trabaho, may nakita kang tindera dyan na maganda, cute. Approach mo, ganun lang. Paano yun? Siguro, peace.